kababalagan sa Sogo Hotel. Malamig ang gabi at malakas ang buhos ng ulan nang magdesisyon si Rico na pumasok sa isang Sogo Hotel sa bandang Maynila. Galing siya sa inuman kasama ng mga barkada at hindi na kayang umuwi dahil basang-basa na ang kalsada at wala siyang dalang payong. Pagdating niya sa hotel, kakaunti lang ang tao. May dalawang magkasintahan sa lobby tapos siya na ang kasunod. Na makakuha na siya ng kwarto, napansin niyang medyo kakaiba ang itsura ng front desk lady. Maputla ang balat, malamlam ang mata at halos walang ekspresyon ang mukha. Ngunit dahil lasing at pagod si Rico, hindi na niya ito ininda. Pagpasok niya sa silid, malamig ang aircon ngunit may kakaibang amoy na parang pinaghalong bulok na rosas at usok ng kandila. Napahiga siya sa kama, nakapikit, ngunit bigla siyang nakarinig ng malakas na hampas ng tubig sa banyo. Tiningnan niya ito at laking gulat niya dahil nakasara naman ang gripo at wala namang tao roon. Bumalik siya sa higaan pero mas malinaw na niyang naririnig ang mga yabag sa kisame, parang may naglalakad. Kinabahan siya, lalo na't naririnig niya ang mahihinang iyak ng isang babae, tila nagmumula sa loob mismo ng dingding ng kwarto. Tinapangan niya ang loob at sumigaw. Kung sino ka man, huwag mo akong guluhin. Ngunit imbes na tumigil, mas lumakas ang iyak at nagsimulang sumabog ang ilaw sa kisame, isa-isa itong kumukurap. Bigla niyang nakita sa salamin ng kwarto ang refleksyon ng isang babae. Nakaputi, duguan ang mukha at nakatayo sa tabi ng kama niya. Nang lingunin niya ito, wala namang tao. Pero nang ibalik niya ang tingin sa salamin, naroon pa rin mas malapit na at nakangisi. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto at bumaba sa lobby. Nang sabihin niya sa receptionist ang nangyari, nagulat siya nang marinig ang sagot. Sir, wala naman po kayong inupahang kwarto. Kanina pa kayo nakaupo sa lobby, natutulog. Hindi po namin kayo binigyan ng susi. Nanlamig si Rico. Nilingon niya ang lobby at nakita niyang sarado ang elevator at wala namang ibang taong pumasok kanina. Kinabukasan, nalaman niya sa isang matandang janitor ng hotel na matagal nang may mga kwentong kababalaghan doon. May babaeng nagtangkang tumakas sa kasama niya noon at sa mismong kwarto kung saan siya dinala, doon nangyari ang trahedya. Hanggang ngayon daw, humihingi pa rin ng tulong ang kaluluwa ng babae at nakikita lamang ng mga taong pagod, lasing o mahina ang loob. Mula noon, hindi na muling bumalik si Rico sa hotel. Ngunit tuwing dumadaan siya sa harap ng gusali, ramdam niya ang bigat ng tingin ng babae sa salamin sa ikatlong palapag, nakatingin, naghihintay ng susunod na bibiktimahin. Lumipas ang ilang linggo, ngunit hindi pa rin mapakali si Rico. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ng babaeng nakita niya sa salamin. Sa bawat gabi na nakapikit siya, naririnig niya ang mahihinang iyak ng babae kahit nasa bahay na siya. Hindi niya na kinaya ang panggugulo. Kaya nagpasya siyang bumalik sa Sogo Hotel pero ngayon isinama niya ang dalawang barkada, sina Alan at Migs. Pareho silang mahilig sa kababalaghan at hindi natatakot sa multo. Pagdating nila sa hotel, medyo nag-atubili pa si Rico. Pero nang makita niya ulit ang parehong receptionist na maputla at malamlam ang mga mata, lalo siyang kinilabutan. Ngumiti lang ito at muling nagbigay ng susi. Sir, room 36 ulit. Available na naman, sabi ng babae. Napatingin si Rico. Room 306. Iyon mismo ang kwarto kung saan siya dinala noon. Pumasok silang tatlo. Unay nagtatawanan pa sina Alan at Migs, sinasabing baka epekto lang ng alak ang nakita ni Rico dati. Pero nang tumahimik na ang paligid, nagsimula na ring maramdaman ng dalawa ang bigat ng hangin sa loob ng kwarto. Habang nag-i-inspeksyon sila, may narinig silang kaluskos sa banyo. Nang silipin ni Migs, wala namang tao pero basa ang sahig para bang may bagong ligo. Paglapit nila sa salamin, biglang lumabo ito kahit walang nag-i-steam. At doon nila nakita, tatlong refleksyon nga nila pero may pang-apat na babae sa likod nila nakayuko. At ano yun? Sigaw ni Alan sabay atras. Biglang nagsara ang pinto at hindi na nila mabuksan. Umugong ang hangin at muling lumakas ang iyak ng babae. Unti-unti itong nagiging sigaw, puno ng galit. Hindi ako makaalis. Tulungan niyo ako. Sa isang iglap, nag-flash ang ilaw at nakita nila sa kisame ang isang babae na nakabitin, may PC sa leg. Umiikot-ikot ang katawan na parang walang buhay. Tumutulo ang dugo sa sahig at bawat patak, nag-iwan ng marka sa sahig na tila mga salita. Binasa ni Rico, Karma. Kinabahan sila at sumisigaw na para makalabas. Nang tila wala na silang magawa, biglang bumukas ang pinto. Dali-dali silang tatlong lumabas, humahangos at bumaba sa lobby. Ngunit nang humingi sila ng tulong sa receptionist, wala na ang babae sa counter. Ang naroon ay isang matandang lalaking staff.
Nang ikwento nila ang nangyari, tahimik itong napabuntong hininga. Ayaw naming ipaalam sa mga bisita, pero totoo ang nakita niyo. Noon may babaeng palaging dinadala rito ng kasintahan niya, binubugbog at inaabuso. Sa room 36 siya nagtangkang magtapos ng buhay. Pero mula noon, hindi siya matahimik. Ginugulo niya ang mga lalaking pumapasok doon para iparanas ang sakit na dinanas niya. Nanlamig silang tatlo. At nang sumilip si Rico sa salamin sa gilid ng lobby, nakita niyang nakatayo ulit ang babae sa likod niya. Nakangisi, tila ba nakahanap ng bagong kaibigan na makakasama niya habang buhay. Matapos ang nakakatindig balahibong karanasan sa Room 36, nagpasya sina Rico, Alan, Mix na hindi na muling babalik sa Sogo Hotel. Pero hindi la alam na hindi na sila basta makakatakas. Pag-uwi ni Rico, halos hindi siya nakatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang babae, nakabitin, nakangisi at dahan-dahang lumalapit. Madalas din niyang maramdaman na parang may malamig na kakamay na humahawak sa kanyang lig. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing trabaho, bigla siyang nakarinig ng yapak sa likod niya. Paglingon niya, wala namang tao. Ngunit nang dumaan siya sa salamin ng isang tindahan, nakita niyang may babae sa likod niya sa refleksyon. Samantala, si Alan ay nagsimulang makaranas ng kakaibang ingay sa bahay. Lagi niyang naririnig ang iyak ng babae mula sa kusina, lalo na tuwing madaling araw. Nang minsan niyang silipin, nagulat siya nang makita ang isang babaeng nakaupo sa lamesa, duguan ang ulo at paulit-ulit na binubulong. Hindi ako makaalis, isama kita. Nabitiwan niya ang hawak na baso at natumba sa sahig, pero pagbalik ng tingin niya, wala na ang babae. Si Mix naman ay muntik na mabangga sa motor. Habang nagmamaneho siya, biglang may babaeng tumawid sa gitna ng kalsada, nakaputi at duguan. Nang iwasan niya, halos sumemplang siya, pero laking gulo na mapagtanto na wala namang tao ron, multo lang pala ang nakita niya. Kinabukasan, nagkita silang tatlo at nag-usap. Pare-pareho nilang inamin na sinusundan sila ng babae mula sa room 306. Doon nila naisip na baka hindi simpleng pagpapakita lang ang ginagawa nito. Baka may gusto itong ipagawa sa kanila. Hindi tayo tatantanan ng babaeng yon, ni Rico, nanginginig ang boses. Gusto niya siguro ng hustisya, sagot naman ni Migs. Paano kung ang gusto niya, isama tayo, bulong ni Alan, halos hindi na makapagsalita. Biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw sa bahay ni Rico at sa harap nilang tatlo, lumitaw ang babae. Nakabitin pa rin ang leeg, pero ngayon nakangisi at nakaturo sa kanila. Tapos na ang oras nyo. Sabay pumutok ang lahat ng bombilya at lumakas ang hangin sa loob ng bahay kahit sarado ang mga bintana. Tatlo silang napasigaw at halos mawala ng ulirat. Kinabukasan, wala ng balita mula kina Alan at Mix. Hindi na sila sinasagot sa tawag at hindi rin nagpapakita. Si Rico lang ang natirang nakakaramdam ng presensya ng babae. Hanggang ngayon, naniniwala siya na hindi na ordinaryong multo ang kanilang kinasabitan, kundi isang sumpa na dinala nila palabas ng Sogo Hotel dala-dala hanggang sa kanilang huling hininga. Narito ang aral na maaari nating makuha mula sa kwento ng 1. Ang kasalanan laban sa kapwa ay may balik. Ang babaeng kaluluwa ay hindi matahimik dahil nakaranas siya ng matinding pang-abuso at kawalan ng hustisya. Paalala ito na anuman ang gawin nating masama sa iba, lalo na kung may pang-aapi at pananakit, babalik ito sa gumawa. Kung hindi man ngayon, darating din sa oras na di naasahan. 2. Huwag ipagsawalang bahala ang mga senyales. Madalas nating minamaliit ang kakaibang pangyayari, iniisip na imahinasyon lang. Pero kung minsan may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika, dapat maging maingat at handa. 3. May mga lugar na may iniwang alaala ng kasamaan. Ang mga lugar na naging saksi sa matinding kirot at kalupitan ay nagiging pugad ng negatibong enerhiya. Aral ito na dapat irespeto at huwag basta-basta hamunin ang mga kababalahan. Hustisya at malasakit ang kailangan ng bawat isa. Kung sana'y naranasan ng babae ang katarungan at pagmamahal noong siya ay nabubuhay, marahil hindi siya naging ligaw na kaluluwa. Paalala ito na lagi nating pairalin ang malasakit at respeto sa bawat tao. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay, huwag mong gawing laruan ang damdamin at buhay ng iba, dahil ang sugat na iniwan mo ay maaring magpahirap hindi lang sa kanila, kundi pati sa kaluluwa mo o sa mga susunod na tao. Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa QLTV, Kwentong Kababalagan.